Ayan guys, nandito pa rin tayo sa Book of Matthew and excited ulit akong basahin sa inyo ang chapter 8, verse 18, ang paglilingkod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sama po ako sa inyo saan man kayo pupunta." Ngunit sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ng anak ng tao." Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. "Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Mga kadarenong pinalaya sa pag-aalipin ng mga demonyo. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila, kaya't walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisisigaw ang dalawang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, "Kung palalayasin mo kami, ay hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Sige, lumayas kayo." Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakausap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Nandito na tayo guys sa chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao, ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na ng iyong mga
pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang inyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higahan at umuwi ka na. Tumayo ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Guys, maraming revelation sa nabasa ko. Yung una, yung sa paglilingkod kay Jesus. Nung mga panahon na yon, 'di ba? Meron talagang mga, alam niyo yun, merong mga katagang binibitawan ng ating Panginoon na mahirap ipaliwanag or mahirap intindihin. Katulad nung sinabi niya dito na yung, diba yung lumapit sa kanya ang tagapagturong kautusan at sinabi na sasama daw siya kay Jesucristo saan man magpunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ng anak ng tao. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi na, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. So parang medyo tawag dito, sobrang lalim, no? Sobrang lalim ng mga salitang alam niyo yun, binibitawan ng ating Panginoon. Pero ang ano talaga dito is, alam niyo yun, kapag naglingkod ka sa Panginoon, kailangan wholeheartedly, kumbaga gagawin mo yun ng wala ka ng ibang iniisip kundi yung mapapurihan lang siya, mapaglingkuran siya. So yun yung gusto ng ating Panginoon, kasi sabi nga hindi ka pwedeng sumamba or manampalataya ng dalawa, kailangan isa lang. So alam mo yun, kailangan ang revelation sa akin dito sa paglilingkod kay Jesus, dapat wala ka ng ibang nasa isip kundi yung paglingkuran lamang siya. Yung wala ka ng ibang iniisip na, alam niyo yun, na maaring makabalakid sa paglilingkod mo sa kanya. So yun yung revelation sa akin dito. And alam niyo yun, yung pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. And guys, 'di ba, yung nangyari dito sa yung pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Tingnan nyo yung mga kasama niya, yung mga kasama niya sa bangka is, alam niyo yun, sobrang worried na dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Pero ang ating Panginoong Jesus is natutulog lamang, di ba? Tapos, diba, bakit kayo, ang tanong ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. And, alam niyo yun, sobrang na-amaze sila nung sinabi lang ng Panginoon na yung pinatigil niya yung hangin at ang mga alon, bumuti ang panahon, na mangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Diba? So, guys, minsan kasi, apply natin sa buhay natin. Meron tayong mga bagay na, alam mo yon, meron tayong mga bagay na hindi natin inaasahan na kayang gawin ng ating Panginoon, yung mga bagay na iniisip natin na malabo. Alam niyo yon, yung katulad nun yung nangyari sa kanila na
pinatigil ng ating Panginoon yung hangin, 'di ba? Yung bagyo, 'di ba? Kung i-apply natin yung sa buhay natin, yung mga problema natin, yung mga kinakaharap natin, mga trials, pag ang ating Panginoon gumalaw, ano yan, masosolve lahat yan. Kailangan lang natin ng buong tiwala sa Kanya. Kailangan lang talaga natin yung pananampalataya natin is hindi pa bago-bago, 'di ba? Kasi kung kilala mo ang ating Panginoon, hindi mo kailangang mag-worry sa mga bagay na hindi mo kaya. Kasi ang Panginoon ang gagawa para sa iyo 'yun. So, guys, ang ganda ng mga verse na nababasa natin ngayon. And then biruin niyo yung mga dito sa yung mga Gadarenong pinalaya sa pagpangaalipin ng mga demonyo. 'Di ba? Tingin mo kung gaano ka powerful ang ating Panginoon, 'di ba? Na alam mo 'yon na sa isang salita niya lamang talagang yung kumbaga yung espiritu, yung bad spirit umalis dun sa dalawang taong 'yon. 'Di ba? Meaning, ganun ka-powerful ang ating Panginoon. And then, yung sa pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko, 'di ba merong mga nakasaksi doon sa ginawa niya. And then may nagsabi doon na nilalapastangan niya ang Diyos. 'Di ba? And then, syempre, alam ng ating Panginoong Jesus, nababasa niya ang isip ng mga taong yun. And then, sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing tumayo ka at lumakad ka? Tingnan mo, ba't sinabi niya yun sa paralitiko na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa tao. Guys, sobrang katulad nga nung nabanggit ko nung unang binasa natin na nakakainggit yung mga taong nakasaksi mismo na nandoon si Jesus Christ na ginawa yung mga miracles na yun. So, guys, paniwalaan natin na yung mga miracles na ginawa ng ating Panginoon is mangyayari sa panahon natin ngayon. We only have to believe and ibigay natin sa Kanya yung buo nating tiwala. So guys, maraming salamat sa inyong pakikinig, and I hope ma-encourage ko kayo na magbasa rin ng Bible kasi mapapaisip kayo sa mga katagang binibitawan ng ating Panginoon na alam mo yun, dun mo makaka-realize ka ng mga bagay na yun pala yun. So guys, I'm encouraging you na magbasa ng Bible at mabigyan kayo ng revelation ng ating Panginoon in isabuhay natin kung ano yung mga nababasa natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan niyo po ako sa susunod na verses na babasahin ko sa Matthew. Ayan. Thank you po. God bless.